Kumusta mong tanan? Ayan po ang bati natin sa ating mga kababayan na mga waray. Nandito po kami ngayon sa Ormoc City, lalawigan ng Leyte. Alam nyo, itong lugar na ito, ang isa sa mga matinding napinsala rin ng Category 5 na super typhoon na si Yolanda. Kumusta na ang lugar na ito makalipas ang ilang buwan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kaibigan si Gani Oro, isang Rotarian dito sa Rotary On Call. November 8 last year, nang manalasa ang bagyong Yolanda, ang Kabisayaan ay dinilubyo ng nasabing Category 5 na super typhoon. A typhoon, which has been predicted to be the strongest tropical cyclone ever recorded, has made landfall in the Philippines. Ang nasawi ay umabot sa 6,228. Ang mga nawawala, mahigit 1,000 pa. Isa ang Ormoc sa matinding dumanas ng lupit ni Yolanda. Ilang buwan ang nakararaan, kahit bakas pa ang pinsala ng dilubyo, ang nangingibabaw na ngayon sa Ormoc ay pag-asa, pagkakaisa at pagtutulungan. Mahigit 3 milyong pamilya o mahigit 6 na milyong individual. Ganyan karami ang bilang ng mga sinalanta ng bagyong Yolanda. Ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura ay umabot ng 37 bilyong piso. Klaro po ang panawagan. Tulong. Ilang araw matapos ang bagyo, isang serye ng meeting ang idinaos ng iba't ibang Rotary Clubs sa Metro Manila. Binuo agad ang Task Force Yolanda. Nagsadya sa Leyte ang Needs Assessment Team. Mabilis na isinagawa ang volunteer mobilization at agad na itinayo sa Ormoc ang command base ng Rotary Care Center. Samantala, all out ang panawagan para sa mga donasyon at bumuhos ang tulong mula sa mga Rotarians at mga kaibigan ng mga Rotarians, ganun din sa Pilipinas at galing pa sa Japan. Ang suma total, serbisyong taos-puso, sariling kusa, kahit walang publisidad. Itong barangay kasi nito na kinakasakupan ng Linaw Elementary School, I think this is the poorest of the poor among those areas dito sa Ormoc. Tapos makikita mo yung mga bata pumupunta dito sa eskwelahan. Hindi naman sila nakakapasok sa eskwelahan nila. Dalawang bagay. Dahil unang-una yung bubong nila ay hindi ready. Pangalawa, sila ay nanggaling sa bahay nila at wala pang nakakain. So ang ginawa natin, spontaneous naman ito sa atin, ay nilunsad natin itong soup kitchen. So kaibahan doon sa mga ginagawa ng mga international agencies at saka other relief agencies, yung ating soup kitchen na ginawa natin, imbis na gumagawa tayo, nagbibigay ng mga relief goods, yung mga dilata and so on and so forth, tayo ay dinala natin dito yung kitchen at nagbigay tayo ng mainit na pagkain. What we did was to enable the community to do the kitchen work. Alright. Nag-umpisa lang tayo, tapos bandang uli, sila-sila na rin ang mga nagluto rito. Kain ng mga batang ito. Masarap ba mga bata?